Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan. Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na Nagsasabing tayo'y pamilya mahal. Talaga ngayon ng iyong buhay sa Panginoon. Meron kang tanging pag-asa kasama mo. Pilihin natin ang ating pagtingin sa alaman at katotohanan. Kay Jesus, mayroong tanging pag-asa. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na gabi na ng ating pong serye, Si Jesus ang ating tanging pag-asa. Napakahalaga po ng inyong pagtutok ngayong gabi dahil ang kaaway ng Diyos ay hindi lamang nanlilinlang gamit ang mga kasinungalingan at pandaraya, kundi pati na rin sa pamamagitan ng maling katuruan tungkol sa kaligtasan. Ginagamit po niya ang napakahalagang paksang ito upang ilayo ang marami sa katotohanan. Kaya ngayong gabi po mga kaibigan, mga kapatid, tatalakayin po natin ang mahalagang paksang kaligtasan. Sa dami ng maling aral tungkol dito, napakahalaga pong maunawaan natin kung paano tayo tunay na maliligtas ayon sa Biblia. Muli po natin makakasama si Pastor Igan na magpapatuloy po sa pagbabahagi ng tamang aral tungkol sa kaligtasan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na amin pong pag-aaralan ng isang napakahalagang topic patungkol po sa kaligtasan. Gabayan po kami upang maunawaan po namin ang aming mapapakinggan at tunay nga na isa sa buhay po namin, Panginoon, ang buhay ng isang ligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Stay
Hi friends, kumusta po kayo? Kagabi ay waring malungkot ang ending ng ating pag-aaral. At sadya naman, malungkot ang kahihinatnan kapag ang pinaniwalaan natin ay ang pinaka-founder ng lahat ng mga scammer sa buong sanglibutan, walang iba kundi si Satanas. Nakita natin na mas mabuting sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat hindi siya nangi-scam. Naparito siya upang tayo'y bigyan niya ng buhay at ng kasaganaan niyaon. Alam niyo po ba, sangayon sa mga pag-aaral, kapag ang isang tao ay may feeling na guilt siya, mayroon siyang guilty feeling, ay ito ang mga makikita mo sa kanya. Una, insecure siya kasi nga guilty siya di ba? Medyo hindi siya sure sa kanyang sarili, medyo sinesecond guess niya ang kanyang sarili, okay ba ako, tanggap ba nila ako, anong sabi nila, ganyan. And mas concerned ka na doon sa feedback sasabihin ng ibang mga tao dahil alam mo na nga may something na sa'yo. Number 2, sa kabilang banda naman, yung mga guilty people ay nagiging perfectionist. Yan, pagtatakpan nila yung kanilang mga ginagawang kasalanan, yung mga guilty feeling nila, nasasabihin nila na i-require nila, dapat gagawin natin itong perfect, dapat gagawin na maayos, dapat maaga tayo sa church, dapat ganito, ganyan. At marami silang mga gagawin para ma-cover up yung kanilang guilty feeling. They will even use God to run away from God. Gagamitin nila ang mga bagay ng relihiyon at mga bagay na tungkol sa Diyos. Pero ang totoo, sila ay tumatakbo lang papalayo sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang sila insecure or perfectionist. Pagka mga guilty yung mga tao and they are not able to deal with it, to settle it, ay nagiging fearful na din sila sa failure. So ayaw na nilang mag-try, ayaw nilang sumubok, ayaw nilang gawin ulit sapagkat naisip nila na ano ako dyan alam ko hindi ako para dyan, alam ko sablay ako dyan, ganyan. And nagiging fearful na sila ay magkamali. Yung mga guilty people din daw, number 4, ay overly demanding. Parang mataas ang kanilang mga expectation, masyado silang demanding. Pero in a sense, binabattle lang nila yung kanilang inner thoughts, yung kanilang inner feeling na kailangan nilang i-cover up ito. Therefore, you will have to demand more. You will have to do more. You'll have to work more. Kailangan tayong gumawa. Kailangan nating magsumika para tayo ay maligtas, maging banal, maging mabuti. Sapagkat we owe it to God. Nagkasala tayo laban sa Kanya. Guilty yan. May ongoing pa yan na hindi na settle the guilty feeling. Meron din na constant self-accusation. Yung bagang lagi niyang pinaparatangan yung sarili niya, ang kanyang self-talk, ayan na naman, di ba? Yan na nga, mali ka na, di ba? Masama yung ginagawa mo. Or yung self-accusation, nauuwi din sa accusation sa ibang mga tao. Kumbaga, nagkakaroon na din ng mirroring. Yung iyong self-accusation, ibinibigay mo na din sa ibang mga tao because of your own personal guilt. And lastly, sang-ayon sa book na ito na na-publish, na tinatawag na Power of Hope, page 78. Yung mga guilty people, sacrificial. Ako nang magagawa. Ako na lang yung sisihin, ganyan. Ako naman yung laging may kasalanan. Hindi, ako nang parang iniisip nila na kung masasaktan sila, kung mahihirapan sila, kung sila ay magsasuffer, ay makakakover yun doon sa kanilang guilty feeling. Alam niyo, mga minamahal, sa mga tao na nagkasala, at lahat ay nagkasala, kasama po ang inyong Pastor Igan, na nahuhulog tayo sa isa sa mga ganitong gawain. Kaya nga, ang sabi ng Roma 5:12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Dahilan daw po sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanglibutan, ang kamatayan din ay pumasok sa sanglibutan. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Diyos kay Adan at saka kay Eva, walang pagsalang kapag kinain nila ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang pagsalang mamamatay sila. Alam niyo po,
simula nang ang ating unang mga magulang ay nagkasala. Sunod-sunod na din ang ating pagkakasala at naging bahagi na ng ating buhay ang kasalanan. Naniwala tayo sa isang napakalaking kasinungalingan at napakalaking scam na may mas masaya, may mas maganda, may mas mahusay, mas may maayos na buhay at may maayos na karanasan labas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sabi ni Propeta Isaias, describing kung anong ganitong sitwasyon ay ganito. 53 verse 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Para po doon sa mga nagsasabi pa rin sila ay walang kasalanan at walang masamang ginagawa. Ito po ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo lahat. Ilan daw po? Lahat. Ano daw po ang nangyari sa ating lahat? Naligaw. Ilan daw po ang naligaw? Lahat. Ano daw po ang nangyari dahil sa ating pagkaligaw? Ipinasan sa Kanya, sa Panginoon, ang kasamaan nating lahat. Lahat po tayo ay naligaw. Lahat tayo ay tumungo, bawat isa sa ating sariling gusto. Sabi nung ibang mga tao kasi, buhay ko ito, wag niyo akong pakialaman, ito yung gusto ko, feeling ko dito ako masaya. Pero alam niyo po, yun ay daan ng pagkaligaw. Maliwanag pa rin ang sinasabi sa aklat ng Isaiah 64 verse 6. Kaming lahat, ilan daw po? Kaming lahat, naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Kung may natitira pa o naiiwan pa mang katuwiran sa ating mga pagkataot sa sarili natin, ito daw ay marumi, kagaya ng basahang marumi. Sabi ni Pablo sa Roma 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Tingnan nyo po yung mga nasa paligid ninyo. Pagkatapos manalamin din kayo. At tingnan nyo, tama ba ang ulat ng banal na kasulatan na walang matuwid, wala kahit isa? Ibig sabihin, lahat tayo ay baluktot, lahat tayo ay baliko, lahat tayo ay sablay, lahat tayo ay pawang mga makasalanan. Wag na po tayong magpanggap na tayo ay mga malinis, na tayo ay may sariling katuwiran sa ating mga sarili, na tayo ay kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating sariling mga ginagawa. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, syempre, yung iba naman, kagaya ng nagiging perfectionist, nagiging overly demanding, tumatas ang standard niya dahil dun sa mga ginagawa niyang mali. Sabi ng Jeremiah 13:23, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat. Makakita na po kayo ng Ethiopian. Ang tanong ng ating Panginoong Diyos, makapagbabago baga sila ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Sabi sa Jeremiah 13 verse 23. Makapagbago ho ba? Kakayanin ho kaya ng glutathione? Kakayanin ho kaya ng papaya soap? Kakayanin ko ho kaya ng belo na sabon? Kayahin ko kaya yung bleach para pumuti yung isang Ethiopian? At yun ho bang leopardo? Yung leopardo, pagka ho kayo ay napunta ng zoo, at di kaya naman magtingin na lamang po kayo sa internet, makikita niyo po yung leopardo o leopard. Nasa screen niyo po yung kanyang itsura. Makapagbabago ba kaya siya ng batik? Sa sarili niya ba, kaya niya magsabunin yun? Kaya niya bang tanggalin yun? Kaya niya bang baguhin yun? Mag-morph siya at magbago siya ng kanyang batik? Maliwanag po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi nila kakayanin. Lalo na't mga bihasang gumawa ng masama ay makakagawa kaya ng mabuti. Alam niyo po sa Thailand, ay meron doong mga elepante na mga cute. Meron doon na mga elepante na nagpuputbol, meron doon elepante na pwede mong sakayan, merong elepante doon na nagpipintura ng kanilang sa pamamagitan ng kanilang mga tas, at pagkatapos ay meron din doon na mga nagsho-show ganyan, nagpe-pedal-pedal, parang cute at magandang tingnan. Pero alam niyo po ba na they have to undergo yung tinatawag na the breaking of the elephant spirit, kung saan sila ay kinukulong sa isang napakaliit na kulungan at pagkatapos sila ay tatalian sa kanilang mga paa at kailangan nilang sumunod sa kumpas ng kanilang mga trainer. At pagkatapos sila ay mahihirapan doon, sila ay talagang kukontrolin doon hanggang ang kanilang espiritu ay mabreak.
Alam niyo po, ang gagawin sa kanila, sila ay tatalian ng mga malalaking mga kadena sa kanilang mga paa para alam lang nila yung space na pwede nilang lakaran. At hindi sila pwedeng lumampas doon sapagkat meron ng malaking kadena na nakatali sa kanilang mga paa. After a while, yung kadena pong yun, habang sila ay natitrain, nasasanay, lumiliit ng lumiliit, at kahit na po tamsi na lamang yung nakalagay sa kanilang mga paa na mga tali na kayang-kaya naman nilang wasakin o sirain, hindi na po nila magawa sapagkat sila po ay na-train na, nasanay na doon sa pagka-train sa kanila na iniisip niya hindi na nila kaya at talagang yun na lamang ang kanilang space o lugar na maaari nilang puntahan. Sabi ni Jeremias 2:22, sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoong Diyos. Ganun o. Kung sa ating sariling pagsusumikap lamang na linisin ang ating mga kaluluwa, linisin ang ating mga guilty conscience, linisin ang kasamaan na nasa ating mga kamay, hindi ho natin kakayanin sapagkat ang wika ng banal na kasulatan na natatala pa rin sa harap ng Panginoon ang ating mga kasamaan. Kung gano'n ang nangyari kay Adan at Eva, at sa atin ang lahat ngayon, baka meron pang nagsasabon-sabon dyan ng sarili niyang espiritu, nagsusumikap na makawala sa kasalanan at sa pagkakamali sa pamamagitan ng effort. Alam niyo po, iba ang panukala at paraan ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 49 verse 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin, na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang paraan po ng ating Panginoong Diyos ay siya ang lumapit. Siya ang nag-initiate. Siya po ang nagpasimula. Ang tawag po natin dito ay prevenient grace. Ang Diyos ang naunang gumawa ng kaparaanan, lumapit siya sa atin. Ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Isaiah 49:15, narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko. Sabi ng Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Mantakin po ninyo, tayo ang may sala, tayo ang nagkamali. Kung tao lamang ang pag-uusap, natural, mali siya, dapat lumapit ka naman. Alam nga namang ako na yung biktima, ako na yung pinagkasalahan, ako pang lalapit. Pero sa atin ng Panginoong Diyos, ang sabi niya, napakita ko sa iyo anyan. Sabi ng banal na kasulatan, na ano daw? Na may walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Naglumapit po ang ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi ko tayo lumapit. Tayo'y lumayo. Tayo'y napariwara. Pinili natin lumayo sa Kanya. Ang Panginoon lumapit sa atin. At nang lumapit siya sa atin, hindi po nakangiwi ang Kanyang mga labi, hindi matalim ang Kanyang mga mata. Siya po ay lumapit ng may kagandahang loob. Hindi niya sinabi sa atin, diba? Ngayon, palo ka. Magdusa ka, ganyan. Na tayo, mapapahama ka na talaga, ganyan na. Hindi po. Ang solusyon ng ating Panginoong Diyos ay paglapit sa atin na may kagandahang loob. Sa tuwing panahon na kayo'y matutukso na iniisip niyong ang inyong kasalanan ay lubhan ng malaki, lubhan ng marami, lubhan ng karimari-marim, at talagang hindi na kayo lalapitan ng ating Panginoong Diyos at kayo ay marapat lamang na i-abandon niya, iwanan niya. Hindi po ganoon ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi po ganoon ang panukala ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya gagawin yaon. Ang sabi niya, ako'y lumalapit sa iyo na may kagandahang loob. Kung ang Panginoong Diyos ay hindi nakakalimot sa atin, kung ang ating Panginoong Diyos ay iniibig tayo ng walang hanggang pag-ibig at siya'y lumalapit sa atin ng may kagandahang loob, paano niya ginawa iyon? Sabi sa Mateo 1:23, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. For the longest time, marami sa ating naisip, wala na sa court ko yung Diyos. Kalaban ko yung Diyos. Kaaway natin ang ating Panginoong Diyos. Malayo siya sa atin. Ngunit ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay
nagliliwanag sa atin ng katotohanan, sumasa atin siya. God with us. God who is not against us. God who is not fighting us, but God who is for us. God who is with us. God who will do everything so that we will be restored into the lost paradise with our beloved who will also believe in His method and in His means. So ang paraan ng ating Panginoong Diyos ay yung redemption, yung pagtubos. Tubusin tayo. Bakit to? Naisanla ho natin ng ating mga kaluluwa. Hindi lamang ho yung ating mga muebles, hindi lamang ho yung ating mga mamahaling mga gamit o mga ginto ang naisanla natin. Naisanla natin ng ating mga kaluluwa nang tayo ho ay magkasala. Kaya kailangan may tumubos. At ang pagtubos na ho yun, hindi natin kayang bayaran. Wala tayong source na hindi na natin kayang pag-ipunan, wala na tayong magagawa upang tayo ay matubos. Sabi ng banal na kasulatan, Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagbibigay ng Panginoong Diyos sa sanglibutan ng kanyang bugtong na anak upang hindi mapahamak ang sanglibutan na sasampalataya sa kanya ay sa pamamagitan ng pagtubos, pagpapalit. Sabi ni Pablo sa Galatia 2:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Baka ho magkamali lamang yung ibang mga kaibigan nating bumabasa ng talatang ito. Baka ho napabilis kayo. Kagaya ng ginagawang pang-i-scam ng ibang mga tagapagturo na di umuloy wala na daw ang kautusan sapagkat ito daw ay tinubos na tayo mula sa kautusan. Pansinin niyo ho yung talata. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya'y naging sumpa para sa... Saan po tayo tinubos? Tinubos tayo mula sa sumpa, mula sa parusa, from the curse of the law. Siya ang tumubos sa atin sapagkat yung pagbabayad na hindi na natin kayang bayaran upang makaalis tayo doon, binayad ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Efeso 1:6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Paano daw po tayo matutubos mula sa ating mga pagkakasala at mga pagkakamali? Mula sa ating pagkabihag sa pagkakasala at sa sumpa ng kautusan na ating nilabag. Nalabag natin ang kautusan, tayo ay magbabayad doon sa ating paglabag sa kautusan. Doon tayo tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Unang Pedro 1:18, inilarawan ni Apostol Pedro kung gaano karangya, kung gaano kaganda ang ginastos para tayo ay maransom, para tayo ay matubos. Unang Pedro 1, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Napansin niyo po ba kung paano tayo tinubos at saan tayo tinubos? Natural yung kadalasan, by nature, ang tutubusin mo siyempre yung importante, di ba? Yung mahalaga sa'yo, di ba? Kasi kailangan mong tubusin yan kasi siyempre super important yan. Pero tayo daw tinubos mula sa walang kabuluhan. Halimbawa ba naman, peke, ganyan. Walang kabuluhan, wala namang value. Kayo ba, tutubusin nyo pa? Para sa atin minsan, at para sa tingin ng ibang tao sa atin, wala na tayong kabuluhan. Disgrace na tayo, disgrasya na tayo. Wala na tayong value. No worth na natubusin pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi tayo ganon tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. Tayo pa rin, sabi ng banal na kasulatan, tinubos niya at ang ipinantubos niya, hindi lamang yung mga bagay na nasisira, tulad ng pilak o ginto, kundi ano daw ang sabi niya, ng mahalagang dugo ni Kristo. When people count you out as valueless, worthless, trash, when they throw the white towel and they give up on you, the Lord will not give up on you. The Lord still sees the values in you.
mahalaga ka sa Kanya. Importante ka. Huwag mong gagawin o iisipin na wala ka ng kabulan, wala ng kwenta, kaya kailangan wakasan mo na ang iyong buhay o talaga lamang patapon-tapon ka lamang sa padahan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ay importante at mahalaga. Sabi sa Colosas 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Hindi lang tayo basta tinubos. Tayo ay inilipat niya mula sa kadiliman patungo daw saan? Sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Tatandaan niyo po, hindi tayo ang may gawa nito. Ang may gawa nito ay ang ating Panginoong Diyos. Tayo ay Kanyang tinubos. Ang sabi sa Colosas 1:14 na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi lamang ho basta natubos ang ating mga sarili, kundi pinatawad din tayo na isinanla natin ang ating mga sarili. Intentionally, willfully, rebelling against God, we have loaned our souls to the enemy of God, and yet Christ has redeemed us. Not only from us being loaned to the enemy, kundi pinatawad din yung ating desisyon na isangla ang ating mga kaluluwa sa kaaway ng Panginoong Diyos. Hindi lamang po tayo tinubos. Sa Biblia ay may tinatawag pa tayong inaring ganap o ginastify, Romans 1:26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagapag-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Hindi lamang po tayo basta natubos. Itinuring tayong righteous, inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Tayo na hindi naman mga matutuwid ay in-account na din. Yun pong justification ay meron siyang legal implication. Meaning, dineclare ka na not guilty. Dineclare ka na ikaw ay malinis at walang kasalanan. Hindi dahil talagang not guilty ka o malinis ka o wala kang kasalanan, kundi yung iyong guilt, yung iyong kasalanan, yung lahat ng kasamaan na ginawa mo napunta sa ating Panginoong Jesucristo at ikaw ay inaring ganap. Kinonsider ka na righteous. Hindi dahil sa may ginawa ka, kundi dahil may ginawa ang Diyos upang tayo ay maging matuwid. Roma 4:2, sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, mayroon sana siyang ipagmamalaki. Ngunit, hindi sa Diyos. Kahit po si Abraham, na tinatawag na ama ng pananampalataya, kaya siya itinuring na ganap, accounted righteous, sa pamamagitan po ito ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Talatang 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Yun po palang pag-a-account, pagbibilang kay Abraham na siya ay matuwid ay dahilan sa kanyang pagsampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa Roma 5:1, ito pa ang pagliliwanag ni Pablo tungkol sa pag-aaring ganap ng Diyos sa atin na mga hindi naman talaga ganap. Kaya tiyamang tayo'y inaring ganap, considered na ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po tayo tinubos, hindi lamang binayaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, karoon din daw tayo ng kapayapaan. Hindi na tayo at odds against God. Hindi na tayo parang awkward sa Diyos. Hindi na tayo parang palaging takot sa Diyos at baka kung anong gawin ng Diyos sa atin. Tayo sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya natin sa biyaya, sabi ng banal na kasulatan, nagkaroon ng kapayapaan. Ikaw po na guilty, nagkasala, beyond reasonable doubt, kagaya ng inyong Pastor Egan, guilty, nagkasala, beyond reasonable doubt. There is no explaining, there is no excuses. I have fallen short of the glory of God. I have fallen short. I have betrayed God. I have wronged God. I have goes against His commandments. At kung magkakaroon ako ng kapayapaan ngayon sa mga nagawa ko nung mga nakalipas ng mga araw at mga taon, ay hindi dahil nagpupursige ako o nagsisikap ako o nag-e-effort akong mangaral ng Ebanghelyo at ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ko ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na iniabot niya sa akin. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaring ganap, meron na daw tayong
kapayapaan. Hindi, yung kapayapaan na hindi nakukuha kasi, perfect ako ngayon. Marami akong nagawa. Marami akong effort. Hindi po. Sabi ng banal na kasulatan, yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma 5:18, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Hindi lamang po pag-aaring ganap, binigyan ka din ng buhay para mabuhay ka sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Papansinin niyo po, sa pamamagitan ng gawa ng isang tao. Walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin ginawa. Kaya nagkaroon tayo ng pag-aaring ganap at nagkaroon tayo ng buhay. Roma 1:17. Baka sasabihin nila, yung pag-aaring ganap, yung justification, yung redemption, siyempre, yan ay pananampalataya. The rest ay kailangan na natin ng work para tayo maging righteous. Roma 1:17. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid, ano daw po? Mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan. Mula sa pananampalataya, hindi pa punta sa gawa. Mula sa pananampalataya, hanggang ngayon gumawa ka na lang. Hindi po. Mula sa pananampalataya, hanggang sa pananampalataya. Huwag po kayo agad magtataas ng inyong mga kilay o malalaglag sa inyong mga bangko. Hindi pa naman po tapos ang pagtalakay. Hindi ko dinidemonize, hindi ko dinidiminish ang mabubuting gawa. Maghintay lang ho kayo. Ngunit pagdating sa pag-aaring ganap sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin, ito po ay nakukuha natin sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanyang gawa, sa Kanyang ginawa, sa Kanyang tinapos na gawa. Tayo'y naniniwala, tayo'y sumasampalataya doon, and we are accounted righteous because of that. Maliwanag pa ang sabi ng Galatia 2:16, nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Maliwanag ang aklat ng Roma Kapitulo 3, talatang 20, patuloy hanggang 28. Siya na nag-aaring ganap sa pamamagitan ng pagsunod ng katuwiran ng kautusan ay hindi aariing ganap, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay walang sinumang aariing ganap. Inaari tayong ganap sa pamamagitan ng katuwiran ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Iba-ibang version ng mga tao sa pagsisikap na maging ganap. Meron dyan sa atin sa Pilipinas, nagpipinitensya, pinapahirapan ng ating mga sarili, pinapadugo ang kanilang mga likod, nagpapapako doon sa Kutod, sa San Fernando, Pampanga, at doon din sa iba't iba pang mga probinsya sa Pilipinas ay nagpipinitensya upang matanggal, mahugasan ng kanilang guilty feelings. Yung iba naman na mga Kristiyano na ay para matanggal ang guilty feelings, kalang maglingkod more, do more, ganyan, agahan ng pagpunta sa church, agahan ng pagsimba, maiwan ka lang din doon kung tapos na ang lahat ng mga tao. I'm not saying masama yun. I'm just saying kung doon natin huhugutin ang ating katuwiran at ang ating pagiging ganap, tayo ho ay nagkakamali ng ating pinagkukunan. Alam niyo ho ba, dito sa Singapore at lalo na po sa Thailand, meron silang mga festival na ginagawa kung saan tinutusok nila ang kanilang mga sarili. Ito ay paraan ng paglilinis, ng kanilang pagtitika upang ang galit na Diyos ay matuwa sa kanila at sila ay tanggapin. Kanilang pinaparusahan ng kanilang mga sarili upang di umano ay mahugasan ng kasamaan at ang mga kasalanan na nasa kanilang mga kaluluwa. Sa Pilipinas naman ay kailangan makipagitgitan, makipagbalyahan, kailangan mo magsakripisyo upang ikaw ay matanggap at mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay tunay na taliwas at laban sa itinuturo ng banal na kasulatan sapagkat ang Panginoong Diyos ang lumapit sa atin. Ang Panginoong Diyos ang nag-initiate ng ating kaligtasan. Uunahan ko na po kayo sapagkat baka kung ano ang chismis na makarating. Sabi ng Roma 3:31, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Inilalagay lang po natin ang tamang lokasyon ng kautusan, ng biyaya at ng pananampalataya pagdating sa kaligtasan.
Hindi po ibig sabihin na susuwayin natin ang kautusan dahil tayo'y sumasampalataya na. Hindi din naman magandang i-diminish o i-demonize ang kautusan ng ilang mga mangangaral at sasabihin na ito na lamang ang kailangan natin, pananampalataya at wala nang iba. Ito po ay mali naman sapagkat kaya nga namatay ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus precisely sapagkat mahalaga ang kautusan. Hindi po pwedeng baliin ang kautusan, kailangang bayaran ang kautusan. Yun pong pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ay hindi justification upang tayo'y magpatuloy sa pagkakasala. Tatalakayin ko pa po ito sa susunod na mga gabi. Bantayan niyo po upang maging maliwanag kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang paraan ng Diyos ay redemption, justification, and not only that, reconciliation. Sabi sa 2 Korinto 5:18, di ba naalala nyo? Nakipaglaban si Eva at saka si Adan sa ating Panginoong Diyos, sinuway ang kanyang banal na kalooban at simula noon tayo daw mga naging marurumi at tayo ay napahiwalay. Sabi ng banal na kasulatan sa ating Panginoong Diyos, napahiwalay tayo sa Kanya. Na-break ang ating relationship sa Kanya. Sabi ng 2 Corinthians 5:18, lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa Kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang Kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga makasalanan. Alam niyo po, ito ang turo ng banal na kasulatan. Tayo ang may kasalanan. Ang Diyos ang lumapit. Tayo ang lumayo, tayo ang nagrebelde. Ang Diyos pa yung nakikipagbati. Ang Diyos ang nakikipagkasundo. Tigilan niyo na po ang pag-iisip na yung Diyos ay marahas, na yung Diyos ay masama, na yung Diyos ay galit, na yung Diyos ay talagang naghihintay lamang sa ating pagkakamali at pipitikin tayo at talagang tayo tutunawin niya. O di ka naman, pakukuluan niya tayo sa nagdagat-dagatang apoy at asupri. Hinihintay niya lamang yung tamang chance na mapuno ang salop. Ang sabi niya, at kapag ka napuno ang salop, tayo kakalusin na. Maliwanag ang ulat ng banal na kasulatan. Ayaw ng ating Panginoong Diyos na sino man ay mapahamak. Kaya siya ay nakikipagbati, nakikipagkasundo. Kaibigan, sa gabing ito, kung hindi pa kayo bati ng Diyos, kung malayo pa ang loob mo sa Kanya, abutin mo ang Kanyang kamay sapagkat iniaabot niya ang Kanyang kamay sa iyo. Nakapisay na siya sa iyo. Siya ay lumalapit na may kagandahang loob sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Colossus 1:20, sa pamamagitan niya ay pagkakasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Napakagandang talata. Sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus, ang sabi ay ginagawa niya ang kapayapaan na pinagkakasundo sa sarili niya ang lahat ng mga bagay, lupa man o langit, pati langit pala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kasundo na din natin sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo doon sa krus. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Roma Kapitulo 5, ang talata ay 10. Opo, mga minamahal, lalo na ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Pansinin niyo po ang talatang ito. We are justified by His grace. We are also able to live a sanctified life by His grace. Maliligtas tayo. Hindi po sa pamamagitan ng effort natin o gagawin natin. Natural, may makikita talaga na kahayagan ng grace sa ating mga buhay. Ngunit yung kahayagan ng grace na paggawa sa ating mga buhay ay sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, sa pamamagitan din ng Kanyang buhay na ipinamamagitan sa atin ngayon. Sa Roma 5:11, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaya naman mga minamahal, dahil tayo ay inaring ganap, dahil tayo ay tinubos, dahil tayo ay
pinakipagkasundo sa Diyos. In-effort niya para ma-reconcile tayo sa Kanya. Sabi ng Juan 1:12, ang lahat ng sa Kanya ay nagsisampalataya ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Kailan daw po tayo nagkaroon ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos? Sa pamamagitan ho ng ating pagsampalataya sa Kanya. Sa makatuwid baga ay ang mga nagsitanggap sa Kanya at nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. So, ang pagtanggap po natin sa pag-aaring ganap, ang pagtanggap po natin sa Kanyang pagtubos, ang pagtanggap po natin sa Kanyang pakikipagkasundo ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa English po, yung kaloob ng Diyos gift of God. Nakakita ka na ba naman ng regalo, tapos hulug-hulugan mo na lang. Bayaran mo na lang daw kapag ka nakaluwag-luwag ka. Hindi nga yun regalo. Yun daw pong kaligtasan, regalo. The moment na may point na pinagtrabahuhan mo yan, may point na sa iyong kaligtasan na pinagtatrabahuhan mo na yan para ikaw ay maligtas, hindi na yan regalo. Natural, sweldo na yan. O di ka naman, yan na yung award sa iyo. Sapagkat nga, pinagtrabahuhan mo You deserve it na kasi you did something about it. But the Bible is very clear. It is the gift of God so that no man can boast. That is salvation. Efeso 12:8 at 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay wag magmapuri. Maliwanag na ang paraan ay tayo'y manampalataya sa Kanya. Kapag nanampalataya tayo sa Kanyang ginawa, inihahati din tayo dito sa pagsisisi. Kagaya noong nasa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Yan, ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi natin sang-ayon sa aklat ng unang Juan Kapitulo 1, ang talata ay 9. Tayo'y nananampalataya, tayo'y nagsisisi, at tayo'y nababago. Pakinggan niyo po yung aking ginamit na salita sapagkat very intentional po ito. Tayo'y nananampalataya, tayo'y nagsisisi, tayo'y nababago. Hindi nagbabago. Ibig sabihin kasi yung salita kasing nagbago parang tayo may sariling ginawa doon. Kundi pinayagan natin ng ating Panginoon na tayo ay mabago. Siya ang bumabago sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Napansin niyo po ba na maliwanag ang sinasabi ng talata? Hindi sila dahil sa Kanyang biyaya, dahil nakakristo nila, nagbago na sila. Pinilit nilang magbago, pinilit nilang maging mabait, pinilit nilang magpakabanal, hindi ho. Kaya kung ang sino man na nakakristo, siya'y bagong nilalang. Ang kanyang pagiging bagong nilalang ay nakasalalay sa kanyang pagiging na kay Kristo. Kung siya ay na kay Kristo, nagdudulot ito ng pagiging bagong nilalang at ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Mga minamahal ngayong gabing ito, ano man ang ating nagawa, ano man ang nangyari sa ating buhay, ano man ang ating palpak, ano man ang ating failure, ano man ang sablay na nagawa natin sa Panginoong Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa, mayroong kapatawaran, mayroong pagtanggap, mayroong paglilinis, may pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Habang binubulay nyo ang bagay na ito, while you are reflecting about the message tonight, think about your sins, but more so, think about your Savior. Because our Savior is able to cover us, for where sin abounds, grace abounds the more. May you receive the salvation that He alone can offer para noon ang guilt natin mapunta sa Kanya at maipalit sa atin ang kapayapaan na tanging manggagaling lamang sa Kanya.
Seek this Jesus of whom the prophets speak. Seek this Jesus whose mercies never cease. Come unto Christ and find in him eternal peace. Come unto Christ who bore our griefs alone, who will carry our burdens as his own. Seek this Jesus and by his love be blessed. Come unto Christ and find in him eternal rest. Come on to Christ, ye sorrowful and frail. Seek this Jesus whose comfort cannot fail. Seek this Jesus and triumph in his light. Come on to Christ, come on to Christ, come on to Christ, abide in him and live. He will bless you with every perfect gift. Seek this Jesus amid a world of strife. Come on to Christ and find in him eternal Tayo ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panukala ng pagliligtas na ipinagkaloob mo sa buong sangkatauhan sa pamagitan ng iyong buntong na anak na si Jesus, upang makita namin ang aming mga sarili na wala kaming magagawa kung wala siya sa aming buhay. Salamat sa kanyang regalo. Salamat sa pagmamahal niya sa amin na patuloy kaming mamuhay ng may pananampalataya hanggang sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, Pastor, sa napakaganda po na mensahe ngayong gabi. Kung hindi dahil po sa biyaya ng Panginoon, kung hindi dahil sa kaligtasan, wala po tayo dito. Kaya dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang kabutihan, kaya po tayo naririto, Pastor. Kaya mga minamahal na mga kaibigan, tayo po'y maglaan ng maikling panahon na samahan niyo po kami sa pagbulay-bulay po sa mga mensahe po na ating napakinggan. Alam mo, Pastor Hen, nais kong balikan yung binasa ng ating tagapagsalita kanina sa Roma 1:16-17. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Verse 17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang buhay natin, pagkatapos natin tinanggap bilang ating tagapagligtas ng ating Panginoong Yesus, ipinapakita dito na ang pagkilos niya sa ating buhay ay siyang dahilan bakit tayo sumusunod at nabubuhay sa mundong ito. So makikita natin na ang pagsunod ay bunga ng pagliligtas.
Nakita natin yan sa iba't ibang mga talata kanina. At gusto kong sabihin dito, from faith to faith. So anong gusto kong idiin dito? Sa John 15 verse 5 sabi dito, ako ang puno ng ubas. Kung kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang connection natin sa Panginoon. Kinakailangang manatili tayo na kumonekta sa ating Panginoong Hesus upang tayo po ay maligtas, mabunga. Yung mga pagsunod natin, ito'y bunga lamang ng ating relasyon sa Kanya. So, connection matters. Pag nakalimutan mo si Jesus, ay nawawala yung tinatawag nating from faith to faith. Ang pumapalit from faith to works. Kaya lagi nating ilalagay sa ating mga isipan na kaya tayo ay sumusunod dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Kaya mahalaga po, Pastor, na ito ay nagiging sariwa din po sa ating kaisipan minsan. Kasi kapag hindi na po nababalanse, parang lumalabas na kailangan natin ng trabaho muna para tayo ay maligtas. Hindi rin yung dahil tayo ay hindi naman makapagliligtas sa atin yung trabaho, yung works, ay wala na tayong gagawin. Hindi rin ganun. Kasi pag sinabi natin faith to faith, yung faith na ating ginamit para sampalatayanan yung saving work of Jesus Christ ay galing din yun sa Panginoon. Bakit ako nagkaroon ng kakayahan na tanggapin ko yung gawa ng Panginoon, yung pananampalataya? Dahil ako mismo, binigyan ako ng gift ng Panginoon na manampalataya. At yun ang ginamit ko para sampalatayanan ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, personally po para sa akin, ay napaka-importante na madalas sasariwain po sa isipan yung tinatawag po natin na kaligtasan. Mahalaga po na hindi nawawala sa ating isipan, sa ating appreciation, ang ginawa po ng ating Panginoon. Kaya, Pastor, ako po na-appreciate ko talaga yung kaligtasan dahil yung pagligtas po ng Panginoon saving grace is more expensive than creation. Kasi nung nag-create ang Panginoon, wala namang namatay. Hindi naman kinakailangan magdusa ng Panginoon. Hindi naman kinakailangan maghirap ng Panginoon para mag-exist ang tao, para magkaroon ng kaligtasan. No, walang ganoon. Pero sa panahon ng kaligtasan, kinakailangan ng Panginoong Hesus na magkatawang tao, kinakailangan maranasan niya ang paghirap, kinakailangan maranasan niya po ang lahat ng pwedeng maranasan ng isang tao na masakit. Alang-alang para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Kaya napaka-expensive po ng inyong kaligtasan at ating kaligtasan. Pero may napakahalagang paalala din po sa atin minsan na kapag tayo minsan ay nagkamali ulit, parang nadi-discourage po tayo at nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-comfort sa ating sarili. Ito po ang napakaganda sa mga pagbibigay po ng security sa saving grace ng Panginoon. Mula po sa John chapter 10, 28 and 29. Ang wika po, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ito pong napakaganda, Pastor, na kasiguruhan na kapag tayo niligtas ng Panginoon, walang makakaagaw po sa atin. Pero wag din naman gamitin ang talatang ito para sabihin na hindi na natin kinakailangang sumunod sa kautusan ng Diyos kasi walang makakaagaw sa atin. Ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagbibigay po sa atin ng security na wala na po makakaalis sa atin sa sinatawag na saving grace ng ating Panginoon. Pero pinapaalalahanan din po tayo ng Hebrews chapter 10, 26 and 27 na mayroon po tayong tinatawag na responsibility. Nang ibig sabihin, yung willful, deliberate, yung sinasadya talaga natin na magsumuway sa ating Panginoon, ito po ay seryoso po na pagtanggi sa biyaya ng Panginoon. At ating tandaan palagi, mga kaibigan, mga kapatid, niligtas po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Huwag po natin tanggihan ang biyaya ng Panginoon. Madali sabihin na tinatanggap natin minsan ang biyaya ng Panginoon, pero nawa ay ayon yung ating salita at gawa na tinatanggap natin ang grace ng Panginoon sa ating salita
at sa ating mga gawa. Start. Makikita rin natin sa 10:27 and 28, yung binasa mo kanina. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. So makikita natin, Pastor Henry, no, kapag araw-araw kang nakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus, araw-araw kang nababago, araw-araw kang, namumunga. Kapag wala ka sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, walang kwenta yung buhay mo. Walang kwenta yung pagsunod mo. Bakit? Kasi nga, tingnan mo, kailan ka mamumunga? Sabi sa John 15:5, kung ikaw ay, ako ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Mamumunga lang ang sanga kung nakakonekta sa puno ng ubas. Ito yung lagi nating tatandaan. Huwag natin itong kakalimutan na ang connection natin sa Panginoon, ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya, ay magbubunga araw-araw ng pagsunod. Pagsunod. Kaya hindi ka mahihirapan eh. Bakit? Kasi lagi mong pinapakinggan yung tinig ng Diyos, lagi mong pinapakinggan yung Kanyang sinasabi, at wala kang ibang gagawin kundi sunod sa Kanya. Bakit? Kasi nga, dependent tayo sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon, maging dependent tayo sa Kanya. Amen. So napakaganda po mga minamahal na mga kapatid ng atin pong topic. At ang tao po na ligtas, sila po ay mapagpasalamat sa ating Panginoon. At ang pinakamaganda po na expression ng pagpapasalamat ay yung submission and obedience. Tayo po ay nagpapakita ng ating pag-submit at pagsunod sa ating Panginoon. Kung napapansin niyo po mga kaibigan, bago po binigay ang 10 utos, ang mga Israelites muna, pinalaya muna sila mula sa Egypt. After sila na makalaya sa Egypt, ay binigay po ang utos. At kung sila ay grateful, niremind sila ng Panginoon sa Exodus 20 verse 1, na ako ang Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa Egypt. Kung sila ay grateful, na sila ay pinalaya ng Panginoon, ipapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Unfortunately, ang nangyari sa Israelites, sa halip na sumunod, sinuway nila ng sinuway lalo ang ating Panginoon. Kaya nawa ang kanila pong karanasan ay maging aral po sa atin na tanging masisecure lang natin ang kaligtasan kung tayo ay mananatili kay Kristo araw-araw. At ang biyayang ito mga kaibigan ay tinatawag po tayo patungo sa tinatawag na kabanalan. Manatili tayo kay Kristo, manatili tayo sa Kanyang biyaya, at araw-araw tayo po ay pinapababanal ng ating Panginoon. Manatili sa ating Panginoon at manatili po sa Kanyang salita. Kaya maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa inyong paglaan ng oras upang pag-aralan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Muli po namin kayong inanyayahan na manatiling nakatutok bukas sa ganap na 7 ng gabi dito lamang sa programa na nagpapaalalang si Jesus ang tanging pag-asa.